Taliwas daw sa tunay na sitwasyon sa mga probinsya ang mga sinabi ni Pangulong Aquino sa kanyang State of the Nation address kahapon. Umaalma ang mga nasalanta ng Super Typhoon Yolanda, mga magsasaka at iba pang mahihirap na hindi raw nila naramdaman ang tulong ng gobyerno na ibinida ni Pinoy. Makibalita tayo kay George Guerrero. Umabot sa 8,000 individual mula sa iba't ibang bayan sa Iloilo ang nakiisa sa kilos protesta kasabay ng State of the Nation address ni Pangulong Aquino. Marami sa kanila, mga nasalanta ng bagyong Yolanda. Ilang buwan na raw ang lumipas mula ng manalasang bagyo, pero wala pa ring sapat na tulong sa kanila ang gobyerno. Taliwas ito sa sinabi ng Pangulo sa kanyang talumpati kahapon. 2 linggo matapos ang bagyo, naipamahagi ng ika-1 milyong food pack sa mga nasalanta. Si Ginoong Yuri Afanaseyev ng United Nations Development Program na nga po ang nagsabi, and I quote, "We have never seen a recovery happen so quickly, and many of us have been in many different disasters." Close quote. Pero ayon mismo sa mga nasalanta sa Tacloban, hindi tugma ang sinabi ng Pangulo sa kanilang mga naranasan. Isa na rito ang sinabi ni Pinoy na nibalik na ang serbisyo ng Leyte Water District 2 araw matapos manalasa ng Super Typhoon. Ang totoo raw, 2 linggo silang nagtiis na uminom ng tubig ulan. Naghirap ang mga tao dito. Matagal dumating ang tulong. Marami ring pamilya ang nakatira pa rin sa tent city at walang permanenteng matitirhan. Pinuna rin noon ng CNN anchor na si Anderson Cooper ang hindi organisadong relief operation sa Tacloban. Humingi pa nga dati ng paumanhin si Pinoy dahil dito. I apologize if we could attack even faster. Umaalma rin ang mga magsasaka sa Abra matapos ang sona ni Pinoy. Kulang pa rin daw ang probinsya sa batubig at sa tubig ulan lang sila umaasa. Malayo ito sa sitwasyong sinabi ng Pangulo. Pinapaunlad natin ang mga patubig. Nagpapagawa tayo ng farm-to-market roads at nagsusulong ng training programs upang masagad ang kanilang kita. Mamisang kamot agapit, pidwa mo tao ti agapit ang mais. Ipinagmalaki rin ng Pangulo ang pagbuo ng Bangsamoro. Pero humingi siya ng mas mahabang panahon para mapag-aralan ang Bangsamoro Basic Law. Kasalukuyan na po nating pinapanday ang panukalang Bangsamoro Basic Law. Humihingi po tayo ng pag-unawa sa ating Kongreso ukol rito. Mahalaga pong maging masusi ang paghimay natin ng bawat probisyong ilalatag. Ikinadismaya ito ng ilang miyembro ng MILF. Kasabay nito, umusbong ang kanilang pangamba. Hindi malinaw ang pagpapaliwanag ng ating Pangulo ukol sa Bangsamoro Basic Law. Tatakot kami na humantong ito sa digmaan. Kwestiyon naman ng mga taga-Cagayan de Oro City kung bakit tumutok ang Pangulo sa reforma ng lupa sa ARMM. Gayong mas malaki raw ang usapin sa pamamahagi ng lupa sa Hacienda Luisita. Tungod ba kay ang Hacienda Luisita ilang yuta nga ana karon na ay controversial nga bangi kabahin sa pag-apod-apod nini sa mga mag-uuma. Inuna ng mga nakaraang administrasyon ang distribusyon ng mga lupaing madaling ipamahagi tulad ng mga government-owned land at lupaing napagkasunduan na ng may-ari at magsasaka. Ang naiwan sa atin ay ang mga lupaing maraming komplikasyon. Ang mga kasapi naman ng kilusang Mayo 1, pinuna ang pagmamalaki ng Pangulo sa bilang ng nabuong trabaho sa bansa. Sa katunayan, mula Abril 2013 hanggang Abril ng 2014, nasa 1.65 million ang nadagdag sa bilang ng mga Pilipinong nagtatrabaho. Umabot sa 5,000 na, no, katulang first quarter lang nga ka individual ang ni Langyaw. So kung kana nagmamatuod na nga walay trabaho din ni sa Pilipinas. Kung ang mga militanteng grupo sa Davao ang tatanungin, wala raw dapat ipagmalaki ang Pangulo. Walay laing gisulti si Noynoy Aquino karon kundili panghambog o pamakak din sa iyahang mga accomplishment kay ang kamatuoran man gyud 11 million ang walay trabaho, no? 66 million ang katawhan nagigutom. George Guerrero, Nagbabalita, Pilipinas.